Hello mga mamis, for today's video, papakita ko na kung paano ko sa inyo, kung paano ko ginawa yung Dota cake. Mini cake lang siya, actually 4x3 lang, pero umabot dyan siya ng halos 3.5 or 4 inches din yata yung height niya, kaya mukhang matangkad din yan. Sabagay ganun kapag maliit na cake, tapos mas mataas siya tignan. Ayan na nga, kulay black yung kanyang pinaka-final frosting. Konti lang yan nilagay ko, halos 2 kutsara lang siguro yan ng frosting or isa lang yan para i-apply ko dyan, hindi siya ganun maging mapait. Tapos kapag ganyan na pang final frosting ko nga pala, para mas ma-spread ko ng maigi yung 1 tablespoon niya na or isang kutsara ng black na yan, ginagamitan ko siya ng palette knife. Tapos yan, in-scrape ko na nga siya ng ganyan, diba? Mabilis lang yan siya, mas makatipid din sa food color. Minsan hindi ko siya ginagamitan ng airspray. Tapos yung border lang sa ibaba na kulay gray, very simple, maliit lang. Yung pinagayahan nga pala nito ay full fondant siya, pero ang budget kasi ni customer is medyo budget friendly lang kailangan. Parang ganun. Kaya soft icing lang daw ang kanyang pinagawa. Pero itong cake na to, kahit maliit lang, since fondant yung kanyang topper, medyo pricey pa din siya talaga kung iisipin mo. So, yun na nga, nilagay ko na yung dedication dyan lang sa board kasi yung topper na ginawa ko, dalawa yun siya. Masyadong malaki kung ilalagay ko pa yung dedication sa taas. Kaya sabi ko sa board na lang siya. And para mas ma-highlight din yung topper na design. Ang tagal kong ginawa ng mga topper nun. Basta ang preparation ko dito sa pag-topper halos 1 week din. Sa bagay kasi utay-utay din yung paggawa ko ng mga topper dito. So, ayan na nga. Since malambot yung yung icing nito, hindi siya fondant, pabigat yung topper, kailangan ko siyang lagyan ng straw sa ilalim. Bago ko nilagyan ng fondant plate na yan, medyo matigas yan siya. Diyan ko ipapatong yung topper. So, ayan, nilagay ko na siya. Ipapatong lang itong si Nature's Prophet. Parang ganun. Tapos, ayan yung tungkod niya. Nakalimutan ko ilagay yung sword ni Mana, kaya tinanggal ko ulit at inulit ko, sabay ko ipinatong ulit. Sabagay ito for pictorial purposes lang naman ito. Kaya, ayan, tinanggal ko. Dahan-dahan ko nga nilagay yung kanyang sword. O, mukhang may balakubak si Mirana dahil sa mga silver. Dahan-dahan ko nilagay yung kanyang bow pala, hindi sword. Kasi, di ba fondant yung parang tali nun, baka maputol. So, ito na yung pinaka-final outcome. Salamat sa inyo, paalam. Ciao!